Ako po si Precious. Ako ay isang volleyball player at varsity sa isang university. Gusto ko lang i-share sa inyo ang aking naranasan sa pagiging varsity. Noong bago pa lamang ako sa team, ay medyo payat pa ako noon. Medyo hindi pa pansinin. Kumbaga, kulang pa sa appeal. Pero nung nakalipas ang ilang buwan, naba-atak na ang aking katawan at unti-unti na akong nagkalaman. Gumanda ang hubog ng aking katawan. Kaya naman bigla ko na lamang napansin na medyo marami nang pumapansin sa akin. No boyfriend since birth ako noon. Kaya naman hindi nagtagal, ay marami nang nanligaw sa akin at nagkaroon na ako ng boyfriend noon. Simula nung magka-boyfriend ako ay palagi na lang nagagalit sa akin si coach. Kailangan daw kasi na sa laro muna ako mag-focus. Dahil baka sa bandang huli ay lokohin lang daw ako at mapabayaan ko ang aking pagiging varsity. Pero hindi kami nagpatinag ng boyfriend ko. Itinuloy pa din namin ang relasyon namin kahit na palaging galit sa akin si coach. Dahil nga sa ayaw ni coach na magka-boyfriend kami, ay palagi niya kaming pinapagalitan. Kaya yung mga ka-team ko ay patago na lang nagbo-boyfriend. Dahil nga ayaw ni coach na makikita niyang nakikipag-date kami. Kaya lalong hinahaba ni coach ang training at practice namin. Halos gabi na palagi natatapos. Kaya naman, wala na kaming time ng boyfriend ko. Ni isang beses, ay wala pang nangyari sama ng boyfriend ko. Kasi sabi ko sa kanya, kung kami talaga, sa kanya ko ibibigay lahat after namin magpakasal. Kaya naman, tiniis namin yun lahat. Kahit na mahirap. Kailangan ko kasi yun kasi malaking tulong yung pagiging varsity ko sa aking pag-aaral. Dumaan ang ilang buwan, napansin ni coach na nagiging malamyan ako sa paglalaro. Kaya naman lalo na naman nagalit sa akin si coach. At dahil nga doon, ay ipinapaiwan ako ni coach sa gym para mag-practice at mag-training pa. Kada practice ng team ay ako lang lagi ang naiiwan kasama si coach. Isang gabi, after namin mag-training ng aking team, ipinaiwan ulit ako ni coach para mag-practice pa. Nang matapos kami mag-practice ni coach ay in-stretchan niya ako at minasahe. Normal naman yun sa amin. Pero nung gabi na yon, kaming dalawa lang ni coach ang tao. Habang ini-stretch ni coach ang aking katawan at minamasahe, ay may bigla akong napansin. Bigla ko kasing naramdaman na may iba na sa pagmamasahe ni coach. Umaabot na kasi ang kamay ni coach sa aking puwet. At kanya itong nilalamas-lamas. At nakalipas pa ang ilang sandali ay sunod ko namang naramdaman ang paghagod ng mainit-init na talong nito. Hindi maipaliwanag ang nararamdaman ko nung mga oras na yon. Hindi ako makapalag. Hindi ko alam kung takot ba o libog ang dumadaloy sa katawan ko noong mga oras na yon. Hanggang sa pinatihayan na nga ako ni coach. At sunod naman niyang minasahe ang mga braso at hita ko sa harapan. Habang minamasahe ako ni coach ay laking gulat ko nung makita ko ang galit na talong ni coach. Bakat na bakat kasi yon sa short niya. Kaya naman lalong bumilis ang tibok ng puso ko. At habang ako ay minamasahe ni coach ay ibinubuka-bukaka na niya ang aking mga legs. Ini-stretch niya ng pabukaka ang aking dalawang hita tapos siya ang nasa gitna ng aking dalawang naglulusugang mga hita. Habang minamasahe ako ni coach ay talaga namang lalo akong nagiinit. Dahil sa galing ni coach mang romansa. Unti-unti niya kasi itong pinapadampian ang aking pechay. Kaya naman lalo akong nalilibugan. Virgin pa ako noon pero hindi ko maipaliwanag noon kung bakit ako sobrang nalibugon sa pagmamasahe ni coach.
Hanggang sa unti-unti na ngang isinasayad ni Coach ang galit na galit nitong alaga sa napakatambok at basang-basa kong pechay. Paulit-ulit na inihagod ni Coach ang kanyang galit na alaga. Kaya naman lalo akong nag-init. Noong mga oras na iyon ay parang bang nawala na ako sa sarili. Wala na akong ibang naiisip kundi ang kasarapan na aking nararamdaman. Kaya naman hindi nagtagal ay unti-unti na akong hinubera ni Coach. At dahan-dahan na niya akong niromansa. Sobrang galing ni Coach mang romansa. Kaya naman agad niya akong napainit. Hanggang dumating na nga sa kasekdulan. At dahan-dahan na ni Coach ibinaon ang kanyang galit na alaga sa aking napakasariwang pechay. Talaga namang napaungol ako ng husto. Magkahalong sakit at sarap ang naramdaman ko noong mga oras na iyon. Hanggang sa natapos na kami ni Coach. Pagkatapos namin mag-ayos sa sarili namin ay sabay na kaming lumabas ni Coach at nagkanya-kanya ng umuwi. Pagdating ko sa aking boarding house na inuupahan. Habang ako ay nakahiga sa aking kama. Bigla akong napatingin sa phone ko. Ang dami na palang text at tawag ng aking boyfriend. Kaya naman unisip na lang ako ng dahilan para hindi kami mag-away. Tapos sinabi ko na lang sa kanya na sobrang pagod ako sa training kaya nagpahinga na muna ako. Habang nakahiga ako sa aking kama, ay bigla ko na-realize na. Hindi na pala ako virgin. At hindi yung pinakamamahal kong boyfriend ang nakona sa akin. Kaya naman noong mga oras na yon ay hindi ko na alam ang aking gagawin. Sobra akong nakukonsensya. Napakabuti ng aking boyfriend tapos wala siyang kaalam-alam ay nasalisihan na pala siya ni Coach. Lumipas ang ilang araw at patuloy ko pa din ikinikimkim ang nangyari sa amin ni Coach. Hindi ako makausap ng ayos ng aking boyfriend dahil parang wala ako sa sarili noon matapos may mangyari sa amin ni Coach. Sobra akong nahihiya sa sarili ko at sobra akong naaawa sa boyfriend ko. Kaya nung nakalipas ang ilang linggo, ay hindi na nga kinaya ng aking konsensya. At ikinwento ko na nga sa lahat ng ka-teammates ko ang nangyari sa amin ni Coach. Laking gulat ko nung magkwento sila. Dahil lahat din daw pala sila ay natikman na ni Coach. Halos linggo-linggo daw ay may natitikman si Coach sa aming team. Pumapayag na lang daw sila dahil sobra daw kasi talagang galing mang-akit at mang-romansa. At halos lahat pa nga daw sa aming team ay si Coach ang nakauna. Kaya naman talagang jackpot si Coach. Hindi nagtagal ay napansin ni Coach na malamya ako sa paglalaro at wala sa mood. Kaya naman isang araw matapos ang aming practice ay ipinaiwan ako ni Coach para kausapin. Kaming dalawa na naman ni Coach ang naiwan sa gym. Hanggang sa umaksyon na naman si Coach at dahan-dahan na naman akong inakit. Sa una ay panay ang tanggi ko kay Coach. Dahil iniisip ko ang boyfriend ko. Habang ako ay nakaupo ay bigla na lang nag-alis ng suot si Coach. Tapos inilabas at nilaro-laro ang kanyang alaga. Tapos bigla nitong ipinahawak ang aking kamay sa kanyang galit na alaga. Hindi nagtagal ay unti-unting inilapit ni Coach ang kanyang gabrasong alaga sa aking bibig.
At wala na nga akong nagawa noon kundi isubo at dila-dilaan ang maugat-ugat na alaga nito. Tila ba may sumanib sa aking katawan noong mga oras na iyon. Kaya naman humantong na naman kami sa kasukdulan at nangyari na naman na ang hindi dapat mangyari. Nung lalabasan na si Coach ay bigla niya itong ipinasubo sa akin. At doon niya nga ito ipinutok sa loob ng aking bibig. Hanggang sa bigla ko pa nga yung nalunok. Ang isa kong kasalanan na hindi pa masabi-sabi ay nadagdagan pa nga ng isa pang kasalanan. At lumipas ang ilang araw. Hindi na kinaya ng konsensya ko at nagtapat na ako sa aking boyfriend. Buong-buo kong ikinwento ang nangyari sa amin ni Coach. At labis-labis kong inihingi yun sa kanya ng tawad. Isang napakalaking kahihiyan ang aking nagawa. Kaya sinabi ko sa kanya na kung iiwan niya ako ay tatanggapin ko. Dahil hindi naman talaga niya ako karapat-dapat na makasama habang buhay dahil isa akong marupok na babae. Madaling dagitin. Hindi siya nagsalita noong mga oras na iyon. At bigla na lang akong nagulat sa kanyang ginawa. Bigla na lang niya akong niyakap ng napakahigpit habang umiiyak. At sabay sabing tanggap niya kung ano mang nangyari sa akin. Buong-buo pa din niya akong tinanggap sa kabila ng mga nangyari sa akin. Doon ko napatunayan na kapag mahal mo talaga ang isang tao ay tatanggapin mo pa rin talaga kahit gaano pa kabigat ang nagawa niyang kasalanan.